we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kapin 40 ka panimalay ug pipila ka establisimento na ugdaw sa sunog sa managlahing lugar sa Mindanao. Pagpangransak sa mga armadong lalaki nga nagsulob og uniporme sa pulis sa usa ka pawn shop sa Coronadal City, paspas nga nailhan gumikan sa CCTV, mga sospek padayong gipangita. Operasyon sa ferry boat nga dunay rutang Davao City to Lupon, Davao Oriental, giduso sa Davao City Council. Ug street dance showdown o crab boodle fight, highlight sa Cangrejo Festival sa Barangay Vitali sa Zamboanga City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kapin 40 ka panimalay ug pipila ka establisimento na ugdaw sa mga insidente sa sunog sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani report. Daw nalukop na sa bagang itom nga aso ang kalangitan ug tataw pa ang dakong kalayo sa pag-ulbo sa sunog sa Bantiles, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City adlaw Miyerkules. Sigon sa Bugo Sub-Fire Station, ana sa duha ka panimalay ang naugdaw. 5 ka magbanay nga apektado nga mga nagrenta sa usa sa mga balay. Ana sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa panghitabo. Paspas yun kay pag-abot sa fire truck namo, nakasunod nakasakay ko, siga na yun. Dito portion sa paliko man, kung matubang ta sa balay, sa right side, dayon dito sa likod. Gikordon pa sa BFP ang lugar, sanglit magpadayon pa ang investigasyon sa tinubdan sa kalayo. Matod pa, napasagdang nilungag ang usa sa ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Ang upat ka kwarto, purot ang butang sa taas. Wala na lang ko alam, wala na nabira na mo. Kusog naman kayong kalayo kay ang trapal sa piko sa taas kay gitabok man sa kay nangilungag lagi ta itong mga estudyante nga. Wala naman nakatiman sa ilaha. Ang mga apektadong residente ana temporaryong nagtiner sa covered court sa Barangay Bugo nga nanawagan og hinabang sama sa sanina, mga gamit sa pagluto ug pinansyal nga tabang. Sa Coronadal City, igo na lang sa pagtan-aw ug paghilak kining nanag-iya og mga tindahan ug kabalayan sa Purok Masipag, Barangay Santa Cruz, Coronadal City. Pasado las 11 Huwebes sa udto, sumala sa otoridad, paspas ang pagkatay sa kalayo. Sanglit sagad sa mga nasunog, gama sa light materials. Gani ang tag-iya og shop nga si Darwin Maghuyop. Wala na'y nahimo, human nalakip og kaog daw ang iyang panginabuhian. Sumala niya, doon na sila'y nadungog nga naglagiti sa likod sa mga tindahan, human sa pagkawala sa kuryente. As of now po sir, ongoing pa po ang investigation natin sa regarding sa fire incident po sir. So initial po sir is 10 commercial at saka 1 residence po sir. Sa Patikul, Sulu, Ay, panawanan! nagdilaab nga kalayo ang mikugang sa mga residente sa sitio Lubak, Suwa-Suwa, Barangay Anuling, sa Patikul, Sulu, pasado alas 2, Miyerkules sa hapon. Sumala sa BFP Barm Patikul, 31 kakabalayan ang naugdaw ug napulo ang partially damaged nga sagad gama sa light materials. Lakip mga motor ug uban pang mga kabtangan gilamoy sa kalayo. Hinoon, walay natalang na angin sa insidente.
May kabat sa 3.7 milyon ang danyo sa mong sunog. Padayon pang ginasuta ang tinugdan sa insidente. Ang 53 ka magbanay nga apektado sa sunog gipabakwit o gihatagan na og hinabang sa LGU. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Human ang sobra 2 ka semana nga operasyon sa Ground Zero human sa landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, giundang na ang search and retrieval operation. Ano ang report ni Argel, relator? Base sa executive order ni Maco Mayor Arthur Carlos Voltaire Rimando, opisyal na terminate ang search and retrieval operation sa Ground Zero human ang landslide sa Zone 1 Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Epektibo adlang Huwebes, alas 5 sa hapon. Sa samang adlaw matud pa, gihang gireport na sa incident commanders nga natapos na ang retrieval o debris clearing sa Ground Zero. Partikular ang tibuok landslide area hangtod ang ground level ni ini. Una na gibutyag sa incident management team nga sukad ni atong Domingo, wala na'y nakalutang lawas sa Ground Zero. Sa pinakaulahing ihap, ana sa 93 ang kumpirmadong patay sa nahitabong pagdahili ni atong February 6 sa gabi. Sa 8 nga gireport nga missing, una na ginalantaw nga basin lakip sila sa 14 ka mga lawas ug 4 ka body parts nga nakalutan apan wala pa mailhan kung kinsa. Hinoon, gikuhaan na og DNA samples ang wala mailhan, ingon man ang mga kabanay nga nagpangita sa mga missing alang sa cross-matching. Ginahulat pa sab ang opisyal nga pahayag sa LGU Maco labot sa plano sa Zone 1 Barangay Masara nga una na gimando nga dili na pabalikan og tukod og bisan unsang istruktura. Nagpaabot sab sa ilang pasalamat ang Maco LGU o provincial government sa Davao de Oro sa tanang ahensya, sektor, grupo ug individual nga mitabang og migahin og panahon alang sa pagserbisyo sa Ground Zero ug sa mga apektadong pamilya. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Dakpan ang usa ka gingong scammer human nagapangilad pinaagi sa pagtanyag og insurance ug loan sa Molave, Zamboanga del Sur. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Mas maayo na para makibalo ang tanang tibok bulabing nga naimuhang na scam. Makibalo sila sa kuang live, makibalo sila nga mooning bayuta. Mao kini ang Facebook Live sa usa ka Robert Bandiala, kinsa usa daw sa nabiktima sa scam sa usa ka alias Cheche, 37 anyos sa Molave, Zamboanga del Sur. Saysay ni Robert, nailhan niya si alias Cheche dihang nagkaon siya sa usa ka karinderya dul sa iyang tindahan sa maong lugar. Nagapangita daw siya og insurance alang sa iyang negosyo ug saktong gatanyag og klase-klaseng insurance si Cheche, lakip loan. Tungod nang inahanglan, nadani matud pa si Robert, lakip na sabang tindera sa karinderya nga iyang gikanan. Natingala lang ko ma'am nga, ninghatag ko 1-8, wala mo siya gihatag nga resibo, duda na kay ko. Buha niya itong tindera sa karinderya. Ay di man ito nahitabo ma'am. Taga-Sabado, nanawag siya na mo nga, another 1-2, na ko ning alarma nga, ma'am, kung dili mo mahatag ang kwan karon sa ba na mong gipangita, palihog na lang ko ma'am, ibalik na lang ng kwarta ma'am. Sige sir, manuha rami karong alauna sir, kay rilisan ka na mo, kamunduha atong tindira dira sa karinderya. Pagkahapon sa adlawng Sabado, nagpaabot si Robert kang alias Cheche aron marilisan sa ilang loan. Apan, wala kini miabot. Gisulayan nila kini og tawag apan wala na daw kini gatubag. Gani, gitimbrihan matud pa siya sa iyang kailang nga anaa sa kasikbit nga lungsod si Cheche og gatanyag og susamang insurance ug loan. Ito sa katambulig atong Lunes, mag-offer na po dyan tag-loan sa mga karinderya dito. Pag-abot ako dito, nakapaspas kaya ang takas siya. Karon katong driver nga nagisakyan niya, ilaraman po na mo din. Na-trace na mo siya, dito na nagsugod atong live. Dito na nila kinig report sa Molave Municipal Police Station og nakig-alayon sa Ozamis Police Station human na sayrang taga Ozamis, Misamis Occidental si alias Cheche. Daling gidakop sa otoridad ang suspect. Ni-refer po mi sa amo ang counterpart sa kapulisan dito sa Ozamis. So naapod sila yung mga complaint na receive nga about aning hayaan ka ng mga scam lagi daw. Based dito sa kwan sa kapulisan sa Ozamis o sa records po nato, wala po siya formal complaint or warrant of arrest sa iya ang modos. Sa karon, nakakustodiya na sa Molave Police Station si alias Cheche. Ginapaabot na lang sab nga adunay formal nga mo-file og reklamo aron mapasakaan kini og kaso. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag ni alias Cheche apan mibalibad na kini.
istoryahanay sila nga murag mobayad isa na to ka kuan nga LGBTQ. Dayon na ay murag initial nila nga agreement. For the meantime, ang kang kustodiya nara sa diri pod na yan ipili nga murag magpabilin siya diri sa station kaya siguro nahadlok siguro siya sa seguridad. Kami maghahangyo kami nga willing ta mo file kaso do lang ta sa kapulisan. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Sa ulahing adlaw sa early registration alang sa school year 2024-2025 sa mga pampublikong eskwelahan na matikdan ang taas nga turnout sa mga karon pa lang nagpatala sa ilang mga estudyante sa Kalinan Central Elementary School sa Davao City. Ano ang report ni Argel Relator? Sa 445 nga enrollment sa kinder sa kasamtangang school year, ana-ana sa 349 o 84% na ang nagpa-early register alang sa sunod nga school year sa Kalinan Central Elementary School sa Davao City. Samtang sa grade 1, sa 473 ka pupils karon, ana-ana sa 410 o 93% na kung itandi sa kasamtangang school year ang nagpa-early register. Gilauman na sa school management nga dunay pagsaka sa enrollees sa sunod nga school year. Every year, ang Kalinan Central nag-increase sa ilang enrollment by 2 to 5%. No? So, as of this school year, we still have a shortage of classrooms. That is why we are implementing a double shifting. Sa kasamtangan, ana sa 3,177 ang populasyon sa mga estudyante sa maong eskwelahan. Hinoon, gipasabot sa tulunghaan nga bisan og wala nakapalista sa early registration, mamahimo gihapon nga makapa-enroll panahon sa enrollment schedule. Napagyud gihapon tay schedule for enrollment for the incoming school year. So kung ado na pa man kitay mga ginikanan nga wala nakahabol sa early registration, still mudawat pa ang eskwelahan, particularly ang Kalinan Central nga sa ilahang mga anak nga mo eskwela o kindergarten grade 1 to grade 6. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dunay giduso karon sa Davao City Council nga ferry boat operation gikan sa Davao City padulong sa Lupon sa Davao Oriental. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Paingon Lupon Davao Oriental via ferry boat. Kana ang giduso ni Councilor Conrado Baluran sa Davao City Council nga ana-ana sa second breeding. Kung by land ang Davao City paingon sa lungsod sa Lupon, biyahion og kapin 2 ngadto sa 3 ka oras kung dili maipit sa traffic. Apan kung naanay operasyon sa ferry boat sa maong ruta, mas dali na maabot. Sumala ni Councilor Baluran nga ang proposed Davao ferry stations makatabang matud pa sa pag-decongest sa dagan sa trapiko sa Davao City. Gani mapamove-an usab niini ang oras sa biyahe. Sa proposed ordinance, magtukod og Davao ferry stations. Ang proposed point-to-point o P2P stopover station sa syudad, diha ibutang sa Ecoland, Piapi Boulevard duol sa Matina, Barangay Dalyao sa Turil District, Santa Ana, Alcantara Port, Agdao, Mintrade, Paracan ug Tibungko. So it will be very possible to reduce the traffic congestion in our city rather than having this color coding. So they came down from Manila and explained to us. In fact, they are already operating in some areas in Manila, one of which is in Cavite to Manila. Unsay masulti sa commuters niini? Okay ra ma'am, pero para dali lang ang kuan. Kanang pagbiyahe ba? Mas okay siya kay madali ang traveling sa mga tao niya. Depende po na siya o kanang sa ilang pamasahe gani mo dili kay medyo taas. Kay kung taas-taas po, piliun magin nila nang makasave. Sumala ni Konsehal Baluran sa maong proyekto, kinahanglan ang local government unit ang mugahin og mga berthing o docking space alang sa mga ferry boat. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kapin katos ka mga stall owners sa usa ka night market sa Zamboanga City ang posibleng mapaundang sa pagpamaligya matag gabii gumikan sa presensya
sa mga kwaknit nga posibleng magdala matud pa og sakit. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sugod alas 6 sa gabi, kamatikda na ang pipila ka mga kwaknit nga manugpa sa pipila ka mga punuan sa acacia tree nga nahimutang sa kadalanan sa Petit Barracks, Zamboanga City. Sa maong lugar, nahimutang sabang usa ka night market kung asa anaa sa 116 ka mga stall owner ang namaligya og sagad mga pagkaon. Apan, nabalaka ang Zamboanga City LGU sa posibleng mga sakit gikan sa mga kwaknit. Busa, gilaraw nila nga isuspende ang maong night market. Butang nga gialmahan sa ubang mamaligyaay. Isasarado to yung night market. Malaki talaga sir ang epekto sa amin na naghahanap buhay dito. Meron naman siguro second option sir, yung tulad ng paglalagay ng yung tent. Apan, nasayangan ang ubang customer kung paundangon una ang night market sa lugar. Manghihinayang both side na i-close to or ganyan kasi syempre pangkabuhayan din to ng mga nagbebenta dito, ganyan. Talking about health, siguro kung ano yung mas nakakabuti, doon na lang po tayo. Matud sa Office of the City Veterinarian, walay kasiguruhan nga luwas sa viral diseases sama sa Ebola virus ang maong mga kwaknit nga bag-o lang namuyo sa maong lugar. Yes, ang Ebola is zoonotic disease, pati tao maapektuhan. So for public health reason, kung pwede, the City Health Office had passed also the motion na with that information, pwede po isuspensa nato ang selling of food diha sa Petit Barracks area. Dugang sa City Vet, ang pagsuspende sa pagpamaligya sa lugar, mamahimong higayon sa City Vet o DENR nga ma-examine ang mga kwaknit aron may bawaan kung luwas ba kini sa sakit. Ang maong lugar, duol sab sa compound sa Central Bank sa NS Valderosa Street nga dunay mga punuan sa acacia nga kasamtangang ginapuy-an sa mga kwaknit. Hinoon, negatibo kini sa viral diseases. Sanglit na examine na kuno kini sa Department of Agriculture o DENR sa milabayng tuig. Hinoon, tukion pa sa konseho og kinahanglang maaprobahan sa lokal nga kagamhanan ang pagsuspende sa night market. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kani miyembro sa New People's Army nga galihok sa bukirong bahin sa Upol, Misamis Oriental ug Talakag, Bukidnon ang mitahan sa Upol LGU. Ani ang report. Formal nga gidawat sa komunidad sa Upol, Misamis Oriental ang kanhing rebeldeng New People's Army nga si alias Siloy human kini mitahan sa gobyerno. Si Siloy nahimong NPA sulod sa 6 ka tuig og galihok sa bukirong bahin sa Upol, Misamis Oriental ug Talakag, Bukidnon. Usa ka mag-uuma kaniadto si Siloy nga naagni nga moapil sa rebeldeng kalihukan sa mga saad nga matagaan siya og saktong panginabuhian ug masulbad ang ilang problema. Gusto nila makalapod ang grupo sa amuhang lugar, pero dili man sila makatabang sa problema. Nakita ko na makahatag nila sila problema sa katawhan kay mga tao. Nahablok na noon dito makatrabaho ng gusto basta na ang ilang presensya. Dala-dala ni Siloy ang iyang armas ug mga bala atol sa iyang pagtahan sa lokal nga kagamhanan sa Upol. Gikan sa LGU, gitunol sab kini sa kasundaluhan ug kapulisan subay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Maklaro man sa nato, di ba? Usa kita nga nakukay ng pamilya. Kung dahil may problema isa, kinahanglan tabangan kita sa gobyerno. Dili mo nato mahatag ang tanan, pero kung aktibo ta o nata diya sa bakan sa atong gobyerno, dali na nato mapangitaan o solusyon. So we're trying hard na ipakita sa kanila na talagang ginagamit sila. At para ma-realize nila na yung gobyerno is really serious in helping yung mga IP. Nagkadaiyang hinabang ang nadawatan ni Siloy atol sa iyang pagtahan. Ginalihok na sab ang cash assistance nga iyang madawat. Nagpasya ko nga mabalik ko sa gobyerno aron pasabton ang mga tao na ay na mo kapil-apil niya. Kaya nga naman, dili din sila makatabang sa ato. Labaw na kung si isyo sa yuta nga naman. Sila wala sila'y administrative court. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pasakaan na og reklamo sa babaeng biktima sa gingong sexual harassment sa Zamboanga City Hall ang 3 ka personalidad nga gituhang nagpakatag sa sex video.
Samtang duna sabsiyay pagpaklaro kalabot sa maong sex video. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Butiyag sa Committee on Decorum and Investigation sa Zamboanga City LGU nga nagsumiti na sa iyang complete affidavit ang babaeng nalambigit sa sex scandal sa City Hall di palang dugay. Sa investigasyon sa komitiba, migula nga adunay 3 ka sospek ang posibleng mapasakaan og kaso sa biktima kinsa gituo ang maoy mipakatag sa sex video online. As far as the complainant is concerned, we only have one complainant. Only the 2 respondents and one, as I mentioned, sad to note, is from a media personality. Sumala matud pa sa biktima, ang mong sex video gikuhaan nga walay permiso kaniya. Posibleng nahitabo kuno kini atong bulan sa Setyembre o Nobyembre tuig 2022. Ug ang maong panghitabo wala kuno gikuhaan sulod sa City Hall. Wala sab kuno kini kalabutan sa pamaagi aron ma-regular kini sa trabaho. Sa karon, gipadalhan na sa komitiba og sumon ang 3 ka mga sospek aron magsumiti sab og tubag kalabot sa reklamo sa maong biktima. Summons will be sent out to the respondents as regards the complaint, and we will be giving them, the respondents, 5 days within which to submit also their answer or counter affidavit. Sa kasamtangan ang maong biktima ana kuno sa iyang mga paryente. May pasalig sabang LGU nga maghatag kini kaniya og seguridad. The victim, the complainant is closely coordinating with us, and so we are closely coordinating with her. Only that we cannot actually reveal as to where she is, but we can assure you that she is with her relative, and we are actually providing some support for food provision and of course security measures. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilimas sa unom ka mga sospek ang usa ka pawn shop sa Coronadal City. Duha sa unom ka sospek nakasuot pa og athletic uniform sa pulis. Ang pagpangransak sa pool sa CCTV. Dugang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Sa CCTV, makita ang 2 ka security guard nga nagbantay ni pawn shop sa Osmeña Street, Barangay Zone 2 sa Coronadal City. Pasado alas 11 sa udto natong Miyerkules. Taod-taod, 2 ka mga kalalakihan nga naka-athletic uniform sa PNP ang miabot. Napasaludo pa ang usa ka security guard. Dunay bitbit nga long firearm ang naka-jacket og itong mga suspect. Samtang short firearm sab ang bitbit sa ka nakasuot og jacket nga puti. Taod-taod, misulod ang 2 ka kaubanan sa mga suspect nga nakasibilyan o gidisarmahan ang mga sikyo. Dayon misulod ang 2 pa ka laing kaubanan sa mga suspect kinsa miguba sa istante kung asa gibutang ang mga alahas. Samtang nagsilbing lookout ang 2 ka suspect nga nakauniporme og pulis. Pipila ka minuto ang bilabay. Duna nay bitbit nga bag ang unom ka mga suspect. Ngayanon lang nga milakaw pahawa sa pawn shop. Nakuhaan sab sa laing anggulo sa CCTV footage ang usa sa unom ka mga suspect nga nakauniporme. Sa investigasyon sa kapulisan, base sa saysay sa security guard, magsilbi lang matud pa og warrant of arrest sa usa ka empleyado sa maong establishmento ang mga suspect. Nag-inform na magsuserve sila ng warrant of arrest laban sa isang empleyado ng nasabing establishment at yun nga nung nakuha yung tiwala ng mga security guard na ang buong pag-aakala ay mga pulis nga. Sumala sa kapulisan, gituyo sa mga suspect ang pagsuot og uniporme sa pulis. Upang hindi siguro basta-basta nasisita yung kanyang dala dahil naka-uniforme nga po siya. Apan gipaklaro sa kapulisan nga dili miyembro sa ilang hanay ang maong mga suspect. Sa follow-up investigation sa Coronadal PNP, nakita sa kilid sa kalsada sa Barangay Saravia ang mga gituhang mga gamit sa mga suspect. Lakip ang usa sa mga motorsiklo nga gigamit sa mga suspect nga nakuhaan sab sa CCTV. May mga na-recover tayong personal belongings at nagtutugma po ito sa mga suot-suot ng mga suspects kahapon nung nangyari yung robbery hold up. Samtang naghanyag na og tunga sa milyon ka pesos nga reward money ang Coronadal City Government alang sa makatudlo sa mga suspect.
Parayon pang ginasuta kung pilang kinatibuk ang kantidad sa mga alahas nga gilima sa makawatan. Ginasulian pasab namo og kuha ang kabahin sa pawn shop. Niadtong tuig 2014, nasayrang giransak sab ang mong pawn shop kung asa patay sa hitabo ang duha ka gwardya. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Giinagurahan na ang usa ka state-of-the-art nga laboratory ug medical equipment sa Heart Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City nga gitawag nga Hybrid Angio City Cath Lab Systems nga labing una sa Southeast Asia. Ari ang report ni Argil Relator. 95% matud pa sa mga pasyente sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City kadtong walay ikasarang sa kinabuhi. Apan pinaagi sa Cardiac Catheterization Laboratory, mahatagan sila og dakong higayon nga maka-avail sa state-of-the-art ug world-class services sama sa Hybrid Angio City Cath Lab Systems nga nag-inusara matud pa sa Southeast Asia. Ang maong medical equipment maka-cater sa mga pasyenteng ipailawom sa procedures nga kinahanglan og emergency ug paspas nga pagtagad sama sa trauma ug stroke, ingon man ang pag-manage sa mga kaso sa massive organ bleeding. It's a hybrid setup, may CT scan po tayo at the same time may cath lab sa loob. Hindi na po dadalhin ng pasyente sa CT scan tapos ililipat ulit sa cath lab. Sa karon, doon na naitulo ka cath labs ang SPMC. Busa, mas mahimong paspas ang medical procedures ug mas daghan ang maserbisyohan nga mga pasyente. This is the first in Southeast Asia and even in the Philippines, ang first hybrid cardiocatheterization laboratory. Very high-end technology na makita tanan kung ang isang diferensya naman sa heart, sa brain, it's more sensitive than MRIs and CT scan for that matter. World-class man ang ilang ekipo ug pasilidad apan gipaniguro sa SPMC management nga ma-avail kini sa indigent nga mga pasyente. Butang nga gikalipay sa mga pasyente. Dako jug tabang sir kapras nang may ulay mabaryan sir ba. Then ay charity gani sir. Then nanay machine di na mo adto sa laing lugar. Kay nana man diri sa SPMC good. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nahimong bibo ang street dance showdown ug crab boodle fight sa pagsaulog sa Barangay Vitali sa Zamboanga City sa ilang Cangrejo Festival. Isip pagpamatuod nga sila gihapon ang seafoods capital sa syudad. Kinibisan pa man sa mga hagit nga dala sa El Nino sa ilang mga binuhing alimango. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagtigi ang 7 ka mga tulungaan sa Vitali District sa Barangay Vitali, Zamboanga City ato sa Street Dance Showdown Competition. Agig pagsaulog sa Cangrejo Festival sa barangay. Gawas niini, gidagsasab sa mga residente ang crab boodle fight kung asa nakaandam ang mga steam crab o crabs nga gisagulan og special sauce ug uban pa. Highlight sa moong kapistahan, ang alimango nga matud pa, ginabida sa Barangay Vitali sanglit sila ang nagaproduce og mga mad crab nga gina-export. Gani, giila ang maong barangay isip seafood capital of Zamboanga City kaniadto. Talile na mga 70% el produkto diaton del Cangrejo aki kanaton. Sumala sa mga fish pan operator, hagit karon sa produksyon sa mad crab mao ang pag-ubos sa produksyon niini gumikan sa epekto sa El Nino. Di pa man sir, pero si kumara sir caliente sol sir el mga Cangrejo, taliga lang ele un poco mga 2 months sinakabatamul lang ele na kalor sir por causa pagkadiamon harvest sir. Subiga sir mga more on 100 kilos gayot up. Opo. Si Abaha pero okay lang mga syempre sir el stocks. Apan, may pasalig ang Zamboanga City LGU nga tutukan nila ang pagpalambo pa sa produksyon sa maong alimango sa barangay. Sabi to, it's a dying economy aki when it comes to seafoods, no. Pero nevertheless, we are still optimistic. We are really pushing na pwede ka siyempre man-recover fully. Gibana-bana nga naa sa 1,000 hectares ang kinatibuk-ang land area sa fish pan sa maong barangay nga ginaatiman sa 500 ka fish pan operators. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Uso kapunuan sa Bagras nga matud pa kapin gatos na katuig ang nadiskubrihan sa Tupi, South Cotabato. Busa nakatagda kining ideklara sa Sangguniang Bayan isip heritage tree.
Mao kini ang punuan sa bagras nga nadiskubrihan sa Barangay Upper Linan, Tupi, South Cotabato. Agaw atensyon kini sa Protected Area Management Office sa Provincial Environment and Natural Resources Office Conpenro, South Cotabato, dihang nagtrekking sila sa mga lugar tungod sa 302 centimeters nga gidak-on ini ug 40 meters nga gitas-on. Sumala sa technical inspection team, anaa sa gatos o 200 katuig na ang maumpunuan sa bagras. Base sa research sa Philippine Medicinal Plants, antibacterial ug anti-cataract ang dahon ug oil sa bagras. Bisan wala kini nalakip sa National List of Threatened Philippine Plants, importante ang preservation ug conservation ini. Gani nakatakda kining ideklara isip heritage tree sa Sangguniang Bayan sa Tupi. Mga kapuso, join the fun sa Gensan Kalilangan Festival with the cast of the newest revenge drama Asawa ng Asawa Ko, Raver Cruz, Lizelle Lopez ug Martin Del Rosario, kauban si sparkle artist Mikey Quintos. Dunay sorpresa ug mga padula alang kaninyo mga kapuso ha. Karong Domingo na kana, February 25 sa Kapuso Mo Show nga ipahigayon sa KCC Convention and Event Center sa General Santos City. See you there mga kapuso! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw panamog sa atong mga kapuso abroad. Padailan sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!